Sa pagpapatuloy po ng ikalimang bahagi ng ating talakayan tungkol po sa customer service, dito naman po sa bidyong ito, talakayan naman po natin, kilalanin po natin sino po ba ang ating customer, no? Knowing our customer profile. Okay po? So, sa libro ni Ellen K. Harris, no, tinalakay niya ron yung tungkol sa profile ng customer. So, sino ba yung ating customer? Anong sabi niya po doon? The customer is not concerned with and does not care about the day-to-day problems inside our organization. Kung saan man tayo nagtatrabaho, anuman yung klase ng trabaho natin dyan, okay? Anuman yung problema na kinaharap natin sa ating kumpanya, okay? So, dyan po, kung ano man yung matatawag na mishap, no? Issues sa ating organisasyon, wala pong pakialam, no, ang ating mga customer dyan. Basta po sila nagpunta sa ating establishment o sa establishment na pinagtatrabahuan natin, tayong mga security personnel, no, ano man yung inabot natin o inabot natin sa kanila, nagpunta sila sa atin, may tinanong sila sa atin, nangailangan sila ng serbisyo natin, wala po silang pakialam kung ano man yung meron na gusot sa ating organisasyon, no? The customer is not concerned with and does not care about the day-to-day problems inside our organization. Okay? So, hindi naman nila alam yan. Labas po sila dyan. So, marapat lamang na sila ay pagserbisyuhan natin ng maayos. Okay? Ikalawa, the customer does not care if we personally having a horrible day or that we may be experiencing some form of personal problems. Okay? So, ano man po yung pinagdadaanan natin sa ating pamilya o sa ating kumpanya o kung meron man po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, nakagalit or what, no? May mga katrabaho tayo na merong nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. So, wala pong pakialam si customer dyan. Okay? Wala siyang pakialam dyan. Nagpunta siya dyan dahil meron siyang pangangailangan. At tayo, bilang security personnel, bilang nagbibigay ng serbisyo sa kumpanya at sa mga kliyente nito, ay marapat lamang na sila'y pagsilbihan. No? The customer's only concern is getting his or her own very specific needs met. Diba? So, yun lang po ang gusto ng customer. Wala siyang pakialam kung ano man yung pinagdadaanan natin sa kumpanya. Okay? Halimbawa, namili yung customer sa isang supermarket. Lagi nating naobserbahan to, no? Napatid yung plastic bag or napunit yung paper bag. So, wala hong pakialam yung customer dyan kung tayo man po ay nagtitipid sa paper bag. Okay po? Basta ang importante po, pag lumapit sa atin yung customer, dapat may gawin tayo doon sa sitwasyon na yon. Diba? Napatid yung plastic bag, napunit yung paper bag, ang tanong po dyan, saan niya ilalagay yung kanyang pinamili? Di po ba? O, sa part ng mga bangko, nagkaroon ng problema, ng technical problem, technical glitch, no? Ang ano ng customer is yung ATM niya, let's say, ganitong halaga pa ang laman, base sa kanyang natatandaan. Pero nung nag-balance inquiry siya, ay nabawasan ito ng ilang daan o ilang libo. So, pag pumunta sa atin, sa ating security personnel, nagpunta sa atin yung customer na gano'n, dapat may assist natin siya at may turo natin siya doon sa tamang tao na magbibigay ng solusyon doon sa kanyang problema. Di po ba? So, wala siyang pakialam kung yung taong makatulong sa kanya ay kagalit natin, no? O hindi natin pinapansin. Basta importante ay matulungan natin siya. Di po ba? Okay?
So, because the customer's only concern is getting his or her own very specific needs met. Yun lang po ang gusto ng customer sa atin. Di ba? Yung mapagserbisyuhan po natin siya. Di ba? Ganun po kahalaga yung customer sa atin. No? Customer is the most important person in the business. Saan mang klase ng negosyo. No? Siya po ang napaka-importanting tao. Bakit? The customer has a need. We as a security provider, we as a customer service provider, no, we have a job to do. Okay? Meron tayong dapat gawin doon sa pangangailangan niya. Di ba? Ano yon? Dapat maibigay po natin yon. The customer has a choice. We must be the better choice. Di ba? So, may mga pinagpipilian, di ba? May mga choices. So, dapat doon sa kasi maraming mall, maraming supermarket, maraming bangko, maraming security agencies, maraming uri ng security personnel. So, sa ating day-to-day na pagjo-duty, sa ating day-to-day na trabaho, we must be the better choice. Di ba? So, sa mga nagtatrabaho po sa mga establishment diyan, siguraduhin po natin, no? Sabi nga, the customer is a choice, no? So, gawin natin, no, bilang customer service provider, gawin nating lahat ng nararapat, lahat ng kaya nating gawin para tayo ay maging better choice. Okay? The customer has sensibilities, di ba? So, may nararamdaman, lahat 'yan may pakiramdam, may emosyon, di ba? We must be considerate. Diba? So, ganito kahalaga yung customer sa atin. The customer has an urgency. Diba? So, meron silang mga dagliang or kagyat na pangangailangan. At tayo bilang customer service provider, we must be quick to address, no, that urgency. Di po ba? No? So, kaya nga sabi natin lagi dito, no, pagka merong mga customer na, let's say, sa mga establishment, ang bukang bibig lagi ng isang customer na nagko-complain. Sino lagi ang hinahanap? Manager. Diba? So, yan ang laging hinahanap sa isang establishment. Manager. Kasi minsan pagka ang humarap lang, OIC, security commander, detachment commander, no, head guard, supervisor, di ba? Pag yan ang humarap, minsan hindi kinakaya, no? So, kasi laging ang hinahanap, no? Siguro yan na yung kalakaran lagi, no? Ang laging hinahanap sa isang establishment, manager. Okay po. So, tayo po, kung tayo po ang nakatalaga para i-address yung mga mishap, mga emergency situation, critical situation sa ating mga nasasakupang establishmento, mahalaga po na dapat meron din po tayong sense of urgency. We must be quick, no, to address, no, the urgent needs of the customer. Okay? The customer is unique. Diba? Ibang-iba po, no? Iba't iba po ang klase ng tao, no? So, sabi nga ng isang ancient philosopher, no, na si Heraclitus, no? Or Heraclitus, di ba? So, no man steps the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man. Di ba? So, every person is unique, no? Customer is unique. Diba? Walang tao na lahat po yan may pagkakaiba. Diba? And we must be flexible. Hindi po pwedeng si customer A, ganito ang complaint, kapareho ng complaint ni customer B, tapos pareho mong in-address. Pareho ng pamamaraan yung pag-address mo. Doon sa customer A, medyo nasihan siya at natuwa siya dun sa pag-address mo ng sitwasyon niya. Di ba? Pero pagdating kay customer B, hindi umubra. So, dapat mag-adjust tayo. We must be flexible. No? Kasi hindi naman sila parehong tao.
Di ba? Sabi nga, no man step the same river twice, for it is not the same river, this is not the same man. Eh, lalo pa yun na magkaibang tao. Di ba? Lahat tayo nagbabago, lahat tayo may pagkakaiba. Okay po? So, hindi ko mo ganon yung ginawa mo, yung customer A, naligayahan siya, nasatisfy siya, nagkaroon siya ng quote-unquote customer satisfaction. Eh, yun din ang gagawin mo. Tansyahin mo muna. Di ba? Kasi hindi ko mo ganon, eh, masisihan din siya doon. Okay po? So, the customer is unique. We, as a customer service provider, we must be flexible. No? The customer has high expectations. Diba? Tandaan po natin. No? Kaya tayo binabalik-balikan ng ating mga customer. No? Kasi meron siyang mataas na ekspektasyon pagtingin. Diba? Na lahat ng kanyang pangangailangan ay ating matutugunan. So tayo naman, bilang customer service provider, we must excel kung saan mang tayo larangan na bibilang. Diba? Kung tayo ay nasa bangko, we must excel. No? To provide excellent bank services. Kung tayo man po ay nasa supermarket, we must excel. No? To provide best retail services. Nasa mall, we must excel. To provide comfort and convenience. No? One-stop shop dapat yung ating mall. Okay po? So, kung tayo ay nasa mga manufacturing industry, no? Our products must be what? Standard, no? High standard. Okay? So, ganun po natin yan pinaliliwanag. Okay? The customer has influence. Tandaan po natin, hindi po natin kilala yung mga tao, yung mga customer na pumapasok sa ating mga establishment o ating nakakausap. Lalo na po kung yan ay bihira lang naman natin nakikita. So, in one way or another, they have influence. Bakit? May mga kaibigan yan, may mga kamag-anak, diba? May mga kakilala. At lalo na kung yung customer na yan, malawak ang pakikisama. So, maari niyang ikwento yung hindi magandang naranasan sa establishment na pinuntahan niya, na siyang pinagtatrabahuan mo. Diba? Doon sa kanyang mga kamag-anak, kakilala, no? Kaibigan, kumare, kumpare, at maikwento. So, sa tingin nyo, anong epekto nito? Diba? Maaring yung mga tao na yon na napagkwentuhan niya ay hindi na pumunta diyan sa establishment, no? Na pinagtatrabahuan natin. Lalo na po sa panahon ngayon na kung saan lagana po ang social media. Di ba? So, di ba, marami tayong mga nakikita sa social media. Mga konting pagkakamali, mga isolated issues, no? Isolated mishaps, no? Pag pinost sa social media, boom! Di ba? Isang malaking sitwasyon at parang isa ng malaking pagkakamali. So, yun po ang ano natin dyan. No? The customer has influence. We, as a customer service provider, no? We have the hope of more customers. Diba? Gusto natin silang maparami. Gusto natin, kung may nagpuntang 10 customer ngayong araw, gusto natin doblein ito sa mga susunod na araw, doblein sa mga susunod na linggo, at madoble pa, matriple sa mga susunod na buwan at taon. Diba? Bakit? Because of the customer, we exist. No? Tandaan po natin. So, pag may customer, diba? Nandito tayo. At tayo ay magpapatuloy. Okay po? So, muli, marami pong salamat. At sana po sa video ito ay nakatulong tayo, no? Sa mga customer service provider dyan, sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang mga customer o sa mga customer na pumapasok araw-araw at nangangailangan ng serbisyo sa inyong mga kumpanya. Muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.